Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas. Sa mensahe ng bise para sa mga kapatid nating Muslim, sinabi niyang ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Walang pinangalanan si VP Sara. Pero dapat din daw na mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Matindi itong banat ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, alam mo maganda mga sinabi niya dito, ha? Ito po ay napakalinaw na siya po ay talagang updated. Kasi itong master plan na to, ito yung nakaraang pagdinig. Ito lang, recently lang ito after the typhoon, di nga natin masabing typhoon eh. After the flood, magkaroon po ng hearing sa Senado at isa sa mga nalaman nila doon, una yung ilang bilyon kada araw. Diba? Pangalawa, yung walang master plan. Ibig sabihin kanya-kanya. Ganon ang nangyayari. So ito yung pinuna ni VP Sara Duterte na alam nating updated po siya. At ang talagang kanya hong saloobin ay yung concern ng mamamayang Pilipino. Wala nga ho siyang tinukoy dito kung sino yung gobyernong walang kwenta o di yung gobyernong mga mandarambong, pero sinasabi niya, gobyerno. Alam ko na kagad ang sasabihin ng mga ensimada vlogger, lalo-lalo na yung si Mike Tae. Sasabihin na naman niya, parte ka ng gobyerno. Ganun-ganun na naman yan. Ganun-ganun na naman yan. Ganun-ganun na naman yan. Gago! Alam mo, sasagutin na kita ngayon pa lang. Alam ko na kagad yung takbo ng utak mo eh. Parte man ng gobyerno si VP Sara Duterte, hindi ho siya parte na nagsusolusyon patungkol ho sa baha. Wala ho siyang responsibilidad pagdating sa desisyon kung sino ang at kung saan ilalagay ang mga budget. Wala ho sa kamay niya ho yan. Nasa kamay ho ng presidente yan at wala sa kanya. Uulitin ko, ha? Mike Tae. Para lang sa kalaman mong makitid na utak. Ha? Ang trabaho ng Vice Presidente lamang na naayon sa ating konstitusyon, pag wala ng kwenta ang Pangulo, palitan na. So kung sasabihin mong ito ay dapat nang mag-ano si VP Sara Duterte, may pananagutan din siya, isa kang malaking eng-eng. Sasabihin na naman ni Mike Tae, Anong pag wala ng kwenta, wala sa konstitusyon yun. Tanga ka. Kung gano'n ang sasabihin mo. Bakit? Sinasakyan mo yung mga alam mo namang, ang sinasabi ko, pag inutil ng presidente, that's the time. That's the time. Di ba? Ay nako, pasok. Pinuna rin ng bise ang PhilHealth na anyay imbis na paigtingin ay kukunan pa ng pondo para magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Yan, PhilHealth. Ang ganda ng sinabi ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, talaga pong aware. Aware siya sa nangyayari ho. Yung PhilHealth na sinasabi niya, recently lang din po yan, na napag-alaman na dinivert to yung budget na bilyon. We're not talking about millions here, ha? You know. We're talking about billions here. Billion po yung dinivert na budget. And yet, eto matindi. Ang dami pang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Kaya nga iyak na yung may isang organisasyon dun eh. Ayun, dami-dami yung utang. Sabi nga ni Diego Latigo, 90 billion. Ang dami-dami ninyong utang sa mga ospital, hindi nyo muna bayaran kung saan nyo na naman dadalhin. Ako alam ko na kagad kung saan dadalhin yan eh. Ako alam ko na kagad. Sa ayuda yan eh. Sigurado ako mapupunta yan sa ayuda. Grabe naman ito, ang sama ng ugali. Mike Labe opinion. Ang galing mo, Brad. Ang galing mo. Palakpakan.
Kaya naman pala, mula ngayon yan ang tawag natin, Mike Labe. Mga ganun labi. Mike Labe, antay ka mamaya. Pagbibigyan na kita, bibigyan na kita ng oras. Huwag kang mag-alala. Ang dami kasi nag-aabang nung rebuttal natin dito kay Mike Abe. Ha? Unya-unya. Relax ka lang dyan, Mike Labe. Yari ka. Mamaya, easy ka lang, easy ka lang. Pati ang Kamara ay binatikos din ni VP Sara. Sabi niya mayroon daw mga representative na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyu ng iba. Dagdag pa ng bise, ang mga airport official ngayon sa Pilipinas ay tikom ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta, gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero. Matatandaan kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa prosesong pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair, partikular ang pakikialam ng International Criminal Court. Matatandaang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ng pag-aresto sa mga drug war suspect kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang payag ang Malacanang, Kamara at PhilHealth kaugnay ng mga birada ni Vice President Sara. Mga kapatid, Ayun na. Finally, I think this is the time na kung saan nagsalita na at punahin na yung mga maling nangyayari sa ating gobyerno.